Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli dito po sa Tambayan Makabayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, komentuhan po natin mga tambay, ito pong pasabog ni Maharlika. At syempre po, yung investigasyon naman po o yung report. Dahil kahit papaano po, meron pong mainstream media na nagpunta po sa Ilocos Norte para po imbestigahan yung iisa o ilan pa lang ang tiningnan nila. Pero bilyon-bilyon na po ang sinasabi ng mainstream media doon sa Ilocos Norte na may anomalya umano, mga kababayan. Pero pagdating po dito sa source ni Maharlika, ay grabe daw po ang flood control o ghost project dyan daw po sa Ilocos Norte. Hindi raw po bababa ito ng 61 billion. Kaya nga nakapagtataka mga kababayan, bakit po ang issue po, excuse me po, ang issue po ng flood control ay piling-pili lang po ang mga iniimbestigahan. Bakit iniiwasan po nila ang Ilocos Norte, ang bayan ng Pangulo, ang bayan ni Congressman Sandro Marcos, ang bayan ni Senadora Amy Marcos, ang bayan ng pamilya Marcos na nahandun po ang makaramiang politiko na mga Marcos. Bakit po nila iniiwasan imbestigahan ang Ilocos Norte? Bakit kaya? Dahil may pinagtatakpan? Bakit kailangan la sa mga diskaya? Bakit kailangan la sa mga contractors? Sa DPWH, sa COA at kay Saldico, mga kababayan? At yung mga sinasabing kalaban sa politika umano. Pakinggan po natin si Maharlika at sunod po natin yung mainstream media na kahit papaano ay nag-report po tungkol sa flood control project ng mga Marcos sa Ilocos Norte. Pakinggan po muna natin si Maharlika, mga kabayan. Allegedly, mayroong 61 billion na ghost project yang si Sandro Marcos dyan sa Ilocos Norte. Oh, ayan, Lacson, bakit hindi mo busisiin yung hinayupak na Sandro Marcos na yan? Nakasabwat din ni Lisa Tanas, yung 61 billion, ano na yan, 61 billion na allegedly na ninakaw ng mga waka ng inang pamilyang yan. Kung may legal basis na pwedeng singilin ng 300 billion na multa, etong mga diskaya, sabi nga, nasa batas naman yan, nasa Republic Act Chuba-Chochu yan, okay? Ang question natin ngayon, mga kababayan, bakit mga diskaya lang ang gusto nilang panagutin? Bakit yun lang ang dinidiin nila? Bakit hindi si Romualdez bawiin lahat ang mga properties, ang mga ninakaw, hindi lang bigyan ng multa, kundi sana magkaroon ng batas ng bitay, retroactive at bitayin silang lahat, nakasabwat dito sa flood control scam na ito, na halos lahat ng kongresista at senador ay nakinabang dito, mga kababayan. So kitang-kita ninyo, umulitin ko na talagang ang ang gusto lang nilang tirahin ay si Diskaya. Nakalimutan na nila yung ibang, ayaw nila idamay, yung Pahati Construction, na kasabwat din si Sandro Marcos at kanyang Chief of Staff dahil ayaw niyan sa ating source, kasama yan sa case ko with, yung unang kaso na binato nila dito sa akin na case dismissed na. Pinangalanan ko yung Pahati na yan. Okay? Nakasabwat yan ni Sandro Marcos. Diba? Kaya talagang kailangan natin dikdikin itong mga bangag na ito. Hindi po pwede, mga kababayan, okay, na hindi mapanagot ang bangag Marcos administration at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga anak. Gurgurin na ang kanilang administrasyon dahil ang pangarap ni Lisa Tanas kay Sandro Marcos ay magiging say goodbye to your reading glasses. Ano po natin? Nagkaroon lang po na commercial, i-pass forward po natin, mga kabayan. Nakita nyo po, bakit po nila iniiwasan itong Ilocos Norte? Hindi ba? Saka napakarami pong perang involved po dito. Lalo-lalo po may mga inutang pa tayo, di po ba? Inutang pala nila. Pero tayo po ang magbabayad niya, kalahilayan natin. At kailangan po talaga itong wakasan. Kaya nga po mga tambay, kung hindi po mapapalitan na administrasyon, wala po mangyayari sa ating bansa.
wala rin mangyayari dito po sa mga investigasyon ng mga magnanakaw na politiko at hindi po maibabalik ang mga ninakaw nila. Mga kabayan, kung sila ang mag-iimbestiga at sila ang magsusolusyon daw, malabo yan. Malabo. Dahil unang-una, yung mismo nakaupo sa Malacanang, ang pamilya ay sangkot. Ayon mismo rito sa sinasabi ni Maharlika, 61 billion ang anomalya ng mga proyekto kasama na ang flood control dyan sa Ilocos Norte, mga kababayan. At karamihan daw ay ghost project pa. Ngayon papayagan nyo pa ba yung Julul na yan na maging presidente sa 2034? No more Marcos. No more. Never again. Never again. Pare-pareho lang yan. Tama. Ang ginagawa ni Amy Marcos, imbestigahan nyo rin, baka may flood control, mga anomalya ng anak niya doon sa Ilocos. Tama. Sandamakmak din. Bakit hindi imbestigahan yan? Kaya nga, no more Marcos. Enough. Huwag na magpapaniwala kay Mangga, kahit anong dramatization niya, sunod-sunod, nagabuntot kay Inday Sara, di ba? Magnanakaw yung mga jutang ginimis ng pamilyang yan. Lahat sila, lumaki, lumamon, pang botox nila ay galing sa kaba ng bayan. So enough is enough. Never again. No more Marcos. Huwag na tayong magpapabudol muli sa pamilyang ito. Kung magaling ka, Lacson, tinanggal kasi si Marcoleta 61 billion allegedly na dinorobo ng bangag administration ni Sandro Marcos sa Ilocos Norte. Lahat ng kinasabwat ni Sandro na mga illegal contractor, sabi ko nga, dapat mayroong bitay retroactive. Bitayin lahat sila at panagutin ng hindi na pamarisan ng mga susunod na politiko. So yun lang po mga kababayan. I hope yan po mga tambay, ang pasabog po ni Maharlika. At syempre po, ibigyan po natin ng kasunod o sinasabing backup. Ito po ng mainstream media mga tambay. Ang mainstream media po ay nag-imbestiga rin po mga tambay. At ilan lang po inimbestigahan nila. Hindi naman po halos lahat ng proyekto po ng flood control ay inimbestigahan po nila sa Ilocos Norte. Namili lang po sila ng ibabalita. Umano. Ito po, pakinggan po natin yung pinili nilang ibalita. Pakinggan po natin. Emil, nandito nga ako sa isa sa mga nasirang flood control project na konektado sa mga diskaya dito sa Ilocos Norte. Ilang buwan pala daw ito ng rumagasa at dumaan dito at nasira ito ng bagyong Egay. Ang kapuna-puna ay magkakadikit at halos pare-pareho ang presyo ng mga proyekto rito. Sa 3.5 kilometro lang na bahagi ng Bongo River sa Nueva Ecija, Ilocos Norte, 15 flood control projects na agad ang pinondohan mula 2022 hanggang 2023. Ang kabuuang presyo, 1.16 billion pesos. 3 kumpanya ang naka-corner sa mga proyekto batay sa datos na sinuri ng GMA Integrated News Research mula sa sumbongsapangulo.ph website. Yan ang Alpha and Omega General Contractor, St. Gerard Construction at St. Timothy Construction Corporation, mga kumpanyang pag-aari o konektado sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Siyam sa mga proyekto nila sa Bongo River, pare-parehong mahigit 96 million pesos. Marami dito sira na. Bahagi ito ng milyong-milyong pisong flood control project ng DPWH dito sa Bongo River sa Nueva Ecija na wala pang 3 taon ay nasira na ng mga dumaang baha. Na-audit naman daw ng COA at napatunayang eto nga, nagawa ang proyekto. Pero kung pasok ba ito sa specification, hindi pa masagot ng mga otoridad. Maliit lang sirang bahagi ng river wall na ito, pero sa kabilang pampang, washed out ang malaking bahagi ng halos bagong gawa at konkretong river wall. Wala pa 1 taon mula nang matapos ang proyekto, sinira. Emil, nandito nga po sa isa sa mga nasirang flood control project. At least meron po nag-imbestiga kahit isa. Yung isa lang po inimbestigahan nila, mga bayan. Pero billion po ang halaga. At yung inimbestigahan po nila isa na halos na was out. At wala pang 3 taon, mga tambay. Wala pang 3 taon sira na, mga bayan. Ginastosan po ng bilyon mga proyekto. Nakita nyo po?
Pero ito pong si Sandro Marcos ay ang tinututukan po yung Mindanao. Di po ba? Gigil na gigil po siya sa Mindanao. Na wala naman po silang makita sa Mindanao, lalo-lalo sa Davao City. Yung sinasabi po kay Pulong, wala po nakikita ron na flood control at ghost project at nawawas out ang proyekto ng Davao City. Hindi po nasisira at low standard, hindi mababang kalidad ang ginagawang proyekto sa Davao City. Pero dito po sa Ilocos Norte, mismo yung GMA7 nagpunta ron at meron sila inimbestigahan na iilan-ilan. Halos isa lang yata. Nakita na nila yung flood control project ng mga Marcos sa pangunguna po yata ni Sandro Marcos o pamilya Marcos. Dahil alam naman po natin, ang majority naglilingkod sa Ilocos Norte ay pamilya Marcos. Di po ba? Magmula sa gobernador. Hindi po ba? May senadora pa. May congressman pa. Hindi ba? At may presidente pa. Mga kababayan, ano na po nangyayari sa ating bansa? Mga kababayan, yan po ba ang sinasabi ng Pangulo na walang sisinuhin? Lahat ay pananagutin? Bakit iniiwasan po nila imbestigahan ang Ilocos Norte? Mga kababayan, kahit po si Manong Chabit, sinasabi na ni Manong Chabit na unahin yung imbestigahan ang Ilocos Norte. Kung gusto nyo makakita ng napakalalaking korupsyon o sinasabing ghost project na sinasabi rin ni Maharlika, bakit ayaw imbestigahan ito? Lalong-lalo ng Blue Ribbon Chairman Committee ngayon na si Lacson. Ano na Lacson? Bakit nakatuto ka lang kila Alcantara, kila Bryce Hernandez sa Diskaya? Bakit diyan ka lang nakatutok? Bakit ayaw mo tutukan yung bayan ng Pangulo na napakaraming ghost project daw ayon kay Maharlika? At pagdating naman kay Chabit, ay isang damukal din ang proyekto dyan ng Diskaya na nakita po mismo ng mainstream media na talagang napakahinang klase sapagkat ito'y ginamitan ng isang damukal na pera pero wala pang ilang taon, wasak na. Ganyan po katindi ang proyekto ng Marcos at syempre po ng representative ng Ilocos na si Sandro Marcos. 61 billion. Ayon po ito kay Maharlika. Saan kaya napunta yan, mga tambay? Napunta kaya yan, sinasabing binibintang nila na 61 billion? Mga kabayan, saan kaya napunta karamihan yan? Sa Bolt kaya ni Sandro? Sa Bolt kaya ng pamilya Marcos? Sa Bolt kaya na sinasabi ni Maharlika na pati ang nanay? Sangkot lahat. Tapos magiging future president pa raw yan sa 2034. Unbelievable. Unbelievable, mga kabayan. Kaya nga sinasabi nga po natin, ang ugat po kasi ng korupsyon magmula sa ulo. Nakita niyo po, kung wala pong kinalaman ng pamilya Marcos at walang kinalaman at hindi alam ng Pangulong Marcos, bakit mismo sa bayan niya isang damukal na issue na hindi pa iniimbestigahan? Ghost project, flood control? Bakit? Kung wala siyang alam, bakit niya ipinagmalaki ang isang damukal? Dahil alam niya yan Isang damukal na proyekto pinagmalaki niya nung SONA. Siyempre alam niya, may ginagawa. At mismo yung sa bayan niya ay marami rin proyekto pala. Hindi po ba? Kaya tama yung sinasabi ni Maharlika, tama na. Hindi na natin kailangan, enough na. Wala na, no more. No more na ang pamilyang ito. Dahil nga po, grabe. Pag-upo pa nila, unang-una tinanggal nila yung anti-graft corruption na mag-iimbestiga sa mga corrupt, di ba? Yung PICC, di ba? Yung Presidential Anti-Corruption, di ba? Tinanggal po nila yan Grabe. Una, pag-upo, tinanggal na nila yung lalaban sa korupsyon sa gobyerno na mag-iimbestiga sana. Bakit nila tinanggal? Bakit? Ito yung layunin nila. Kaya nila tinanggal yon para maging malawak at systematic ang paglustay at pag-ubos ng pera ng taong bayan. Naging systematic magmula sa taas hanggang sa baba ay nagnanakaw na ngayon sa panahon nila. Ibang klase, no? Kaya dito po mga tambay,
Tama-tama po yung sinasabi ng isang kongresista. Hindi na natin kailangan na ganitong klase na paglilingkod. Wala pong mangyayari sa ating bansa. Wala rin mangyayari sa ating kapirahan. Sila lang ang makikinabang. Kaya nga sinasabi ni Maharlika, ang kailangan bitay. Bitayin. Kaya nga lang, walang bitay eh. Bitayin ng hindi na pamarisan ng mga susunod na politiko. Dahil naging systematic na eh. Nakita niyo po, sila lang ang yumayaman. Sila lang ang nagkakamal. Pero ang mga Pilipino, ano nangyayari sa atin? Tinatalo tayo ng ibang bansa, mga kababayan. Sa ibang bansa, nakikita po nila ang binabayad nilang buwis. Di po ba? Ang buwis nila ay nakikita kung saan napupunta. Dahil ang taong bayan, lahat ay nagbubuwis. Ang mahigit 100 milyong Pilipino, nagbubuwis yan. Bumili ka lang, may buwis ka na eh. Hindi po ba? Saan napupunta ang buwis ng mahigit 100 milyong Pilipino? At kasama pa ang mga kababayan nating OFW, saan napupunta? Nakukurap lang ang karamihan nating buwis na ibubulsa lang pala nila. Hindi po ba? Samantalang sa ibang bansa, kahit sabihin mo sa Korea, sa South Korea, at sa Japan, sa Singapore, di po ba? Kahit sa Taiwan, nakikita nila yung buwis kung saan po nakikita ng taong bayan kung saan ginagamit ang buwis. Hindi po ba? Napakarami po nilang proyekto. Transportation nga lang sa mga lugar nila, sa mga bansa nila. Napakarami. Napakaraming transportation. Di po ba? Lalo, may mga subway, may mga tren. Di po ba? Isang damukal na pwedeng gamitin at pakinabangan ng taong bayan ang mga buwis. Samantalang tayo, nakita nyo po, dinadala lang tayo sa sinasabing proyekto. Proyekto, ghost project, karamihan, at mahihinang klaseng proyekto. Pero yung buwis natin ay isang damukal na kinukuha nila sa atin. Kaya mga kabayan, yung ginagawa po ng administrasyon ngayon, hindi po natin ito naranasan kay dating Pangulong Duterte. Isang damukal po ang kanyang build. Samantala ngayon, korupsyon. Hindi po build. Ibang klase po. Kaya dito po mga tambay, yung sinasabi nga po ni Chavit Singson sa kanyang Maharlika, nasaan na? Pati ang ICI, nasaan na independent commission na mag-iimbestiga sa mga korupsyon ng flood control. Bakit wala kayong pinupuntahan maliban sa mga piling-pili lang? Ayaw niyong puntahan. Unahin niyo ang Ilocos Norte. Nahandyan na ang binibintang kay Sandro Marcos na 61 billion. Sa pamilya Marcos, 61 billion. At napakaraming mahihinang klaseng proyekto sa Ilocos Norte. Mahiya naman kayo sa mga Pilipino. Pakapala na lang ba ng pagmumukha ngayon, mga kababayan? Pakapala na lang? Ibang klase kayo. Pagka sa pamilya na nakaupo ngayon, iwas na iwas ang mga pagmumukha ninyo. Ayaw na ayaw nyong imbestigahan. Bakit? Natatakot ba kayo? Yan ang tanong. Kinatatakutan nyo ba ang pamilyang ito? Ang pamilya bang ito ay katakot-takot at kinatatakutan ng mga Pilipino? Hindi po ba? Dapat sila ang matakot sa Pilipino. Dahil ang Pilipino, nagpapalayas yan. Hindi po ba? Ang Pilipino ay nagpapalayas. Hindi kayang palayasin ng isang pamilya ang mahigit 100 milyong Pilipino. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po, mga kababayan, sana po, meron po tumayo at masundan po ang ginagawa po ni Representative Barsaga. At siyempre, nandiyan na po sila Senator Marcoleta. At sana po magtuloy-tuloy po. At siyempre po, lalong-lalo na po yung sinasabi nga natin, ang gusto ng Pilipino ay talagang imbestigasyon na may managot. At kailangan ang mangyari po sa talagang totoo o real talk ay mapalitan ang nakaupo. Kung mapapalitan ang nakaupo, doon pa lang tayo makakita ng tama at totoong imbestigasyon. At kailangan nila isuka, bawiin ang dapat bawiin at ibalik sa kabangyaman ng ating bansa. Hindi sa kanilang mga bolt. Dapat yan
pera ng Pilipino yan. Bakit nasa inyong mga vault, mga kababayan? Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po sa inyo mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagsusubscribe po, thank you rin po. Thank you po. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At yung mga dasal at panalangin po natin mga tambay, pagsamasamahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, na mailayo po sila sa kapahamakan. At syempre po, madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na rin po siya sa lalong mabilis, mga kababayan. At thank you rin po mga kababayan sa mga dasal po ninyo. At magdasal din po tayo para po sa ating pag-iingat at ating mga buong sambahayan. Muli po mga tambay, ingat po, konting tiis na lang po. Paalam, bye-bye.